Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, ito yung pinapareact sa akin, yung part 2 nung sa KMJS, yung katakot-takot na kurakot. So, panoorin nga natin ito mga men. Mukhang interesting itong video na to. Ito yung sa KMJS nung linggo. Patuloy ang investigasyon sa mga di umano maanomalyang proyekto ng gobyerno. Sa linggong ito, inalam po namin kung paanong kinurakot ang ilang flood control projects. Meron din po kaming mga tinutukang proyekto sa Visayas at Mindanao. Mainit pa rin pinag-usapan ng sambayanan ngayong linggo ang mga kinurakot di umano na flood control project sa Pilipinas. Hindi lang bilyones, kundi trilyones ang ibinulsa ng mga tiwali. 8 to 10% para sa mga opisyal ng DPWH. May extrang 2 to 3% pa na parte ang District Engineering Office. Meron pa ngayon tinatawag Grabe, ano, yung district engineer talaga yung... na parking fee na aabot sa 5 to 6% ng pondo na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan itatayo ang proyekto. Limpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. If you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Maging mismong mga residente, kanya-kanya ng imbestiga sa mga flood control project sa kani-kanilang mga lugar. Kasi ano hindi na kasi madidinay talaga Sobrang halata na kasi. 'Di ba? Nagtataka nga ako bakit ngayon lang nagiging interesado ang tao dito 'Di ba? Dahil ba siguro tag-ulan ngayon at nararamdaman natin yung epekto ng baha? Kaya naghahanap tayo ng masisisi. Tapos ang kinakatakot ko pagdating na uli ng tag-ulan baka makalimutan na naman ito 'Di ba? Sana hindi. Sa Kamiling Tarlac, nakuna ng isang residente ang ginagawang pagkumpuni ng mga tauhan ng DPWH sa mga crack at butas sa Ito yung hinahabol hinahabol yung baka kasi mamaya may inspection. Pero ang katakataka nito, ang mga sira tila tinapalan lang daw. Yung mga truck po na yan ay pinapatungan lang po Bullshit. ng semento. Sa tingin po nila, kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. And yung mga po ng mga DPWH dito. Hindi naman kasi hindi naman yan repair. Yan ay para sa inspection lamang. Pag may pumunta dyan, para wala lang makitang may crack, hindi yan yung repair na yung patitibayin. Hindi. Magkano lang yan? Hollow blocks lang yan tapos maghahalo lang ng semento. Di ba? Inimbestigahan din namin kung paano ba kinukupit ang flood control projects. Ayon sa isang mapagkakatiwalaan, Hinabol no? ang madalas daw na kinukupit ang sheet piles o ang bakal na nagsisilbing pundasyon o pampatibay sana ng istruktura sa mga pangontra sa baha. Ayon sa aming source, sa sheet piles o bakal pa lang, pwede nang kumita ang mga kurakot ng halos 50%. Sarap, bilang no? tong pats nila o kupit. 150 million Ito yung ito yung inimbestigahan na dapat ay may may sukat yan I think basta 45 feet ba dapat yung nakalubog pero nung tiningnan nila 13 feet lang. Tingnan natin ha. sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. Sa mga magkakasunod na bagyo nitong Hulyo at Agosto na sinabayan pa ng habagat, marami sa mga bumigay na flood control projects yung mga tinatawag nilang slope protection. Kaya kung may dapat pagtuunan ng investigasyon ngayon ay kung tama ba yung pagkakagawa. Nito lang Martes, nagtungo kami sa Candating, bayan ng Arayat sa Pampanga. Nakikita ng tatay Sa ko mga binanggit ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech na di umano maanomalyang flood control project. 4 years now, the riverbank mitigation project in Candating, Arayat, has been the face of a failed flood control project. Tuwing umuulan, panay ang aray
ng mga taga-Arayat. Kasama ho natin dito si Engineer Juan Paulo Bersamina para Naks. mabigyan niya ho tayo ng medyo expert opinion tungkol po dito sa makikita nating gumuhong dike. Nasa pampang ng Pampanga River, ang barangay Candating, umaapaw raw ang ilog kapag malakas ang ulan. Kaya bilang solusyon sana, nagpatayo rito ng flood control project Para harangin, ano? ng 254 million pesos. Ang kontratista, ang Edmari Construction and Trading, pagmamayari ni Edgar Sagum, kamag-anak ng congressman ng 4th District ng May ano na agad eh, no? May link na agad. 4 na taon na mula nung ito Conflict of interest agad eh. Dapat ano na yan eh. Hindi sa totoo lang kung ano nila, aayusin nila yung patakaran. Dapat yung ganyan disqualified na yan eh. Maliwanag na conflict of interest yan eh. ginawa. Nasira na rin daw ito noon lamang nakaraang taon. At ngayong taon, nasira ulit. Talagang mga tao nagsisigawan na. Hindi mo naman sila masisi, sir. Buhay nila at ang bahay nila mawawasak. Kamusta ho dito sa inyong barangay? Pag po tumataas yung tubig, medyo may takot para po kasi biglang gumuhon. Ang mga sheet pile o mga bakal nagsitumbahan. Ito ho yung mga bakal na ibinabaon para mas maging matibay ho yung structure. Tama po, engineer? It will prevent yung lateral pressure from the soil na magtapal. Yung ganito, no? Kaya dapat talaga malalim-lalim ito eh. Mas malalim siya dun sa sahig ng ilog. 'Di ba? Ang problema kasi binababawan ito eh. Over sa ilog. Kung wala ito, ano ho mangyayari? The river flow, kakainin niya itong banks natin. Yung kukutkutin ng tubig, yung dike, Because nakalin na siya pag ano, ibig sabihin nagkaroon ng failure. It's either because of the soil, pag saturated kasi ang lupa, mas magiging mabigat, mas malaking lateral pressure niya. Kaya rin siya nag-lean because hindi rin maganda yung embed. Mababaw. If masyado siyang mababaw, may tendency Oo. talagang gumano siya. That's why the rule of thumb is 1.5 times. okay, May enough support okay. from the Ang nangyayari nga katulad doon sa Batangas, 'di ba? Binababawan yan para makamura. Pero yung price is still the same. tom. Yung pressure was water. Combination, water and soil. Rocks. Yes. oo. It's the two major possible causes. Maganda yung plano, yung ano lang talaga I-repair tinipid. ngayon ang riverbank protection. Kapansin-pansin lang na ang itaas na bahagi ng mga bakal pinutol. Pagkatapos, i-winelding. Itong pagkaka-welding ho ba ito? Tama ho ba ito? In my standards, hindi siya maganda because unang-una, nakalin na. Then bakit mo pa hihinangin vertically? Oo nga, no. Hindi siya stable kasi irregular na yung geometry niya, mas ma-tendency siya mag-fail in the future. Gusto lang ho namin tanungin kung bakit po may hinang, may welding. Ano po kasi yan, ma'am? Nakahigala yan eh. Para po maganda daw pinarepair nung public work. May plate pa po yan. Dapat bubunutin yan dapat, 'di ba? Na matibay. Ano to, hindi ho papalitan yung sheet piles na bumigay? Re-repair na lang, ganun ho yun? Yun po dasan. Pinuntahan ng aming Grabe. team ang opisina ng Pampanga Wala din yan. Engineering para Para may gagawin uli sila sa susunod pag nasira. kunin ang Kawawa naman yung mga tao, 'di ba? Mga buhay nila yung nakasalalay doon. panig. Pero nasa seminar daw ang mga opisyal. Pinuntahan din namin ang nakarehistrong address ng Edmari Construction and Trading sa San Luis, Pampanga. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sana po sa mga kinaukulan, bigyan po nila ng pansin itong inumpisahan po ninyo. Dapat tanungin na mabuti. Sayang po kasi ang pera natin eh. Isa pa sa mga di umano yung flood Grabe. control project na inireklamo sa aming programa. Ang diking ito sa bayan ng Bamban sa Tarlac na ang halaga pumalo ng 47 million pesos. Ang ilog na dumadaloy sa bahaging ito ng Bamban, ang Parwa River, galing sa paanan ng Mount Pinatubo. Tuwing masama ang panahon, bilang tubig ang rumaragas sa Lahar pati. nila, lahar. Kaya para maiwasan sana Teka. Bakit may mga nakatira pa rin dun sa ilalim? Di ba ito yung dike, di ba? Pero bakit may mga nakatira pa sa ilalim? Ano ba naman yan? Di pagka umano yan, di wash out lahat yan.
Pagguho ng lupa sa gilid ng ilog na kinatatayuan pa man din ng mga kabahayan, pinatayuan ito ng dike. Pero nito lang nakaraang taon, ang malaking parte ng dike gumuho. Engineer, ano naman yung nakita nyo dito sa flood control project dito sa Bamban? Una, it turns out concrete lining lang siya kasi walang bakal. May design standard naman talaga sa DPWH for that kind of dike. Earth dike siya, tapos concrete lining. However, yung longevity, hindi ganun guaranteed. Bakit nga ba? Ang dami hong ganyan. Tinipid. Yung mga nakita po ni Presidente mismo sa Bulacan, bakit walang bakal? Tinipid. Palitada lang yun, di ba? I cannot say explicitly kung tama because baka kasi yun talaga yung nasa drawing, sinunod lang nila. Meron naman talagang standard na walang bakal. Sa engineering po kasi meron tayong cost-benefit analysis. Minsan, allowed na walang bakal because mas mura. Ang alam ko, hindi nilalagyan ng bakal siguro. Eh, ang budget, di ba, malaki naman. Yun ang hindi ko nagigets. Bakit namimili sila sa mas mura? Eh, malaki naman yung budget. Kung tutuusin, kaya naman, di ba? Flooring. Yung nando sa Sahig. sahig. Eh ito, Ano sabi? obvious siguro. Because mas mura. Ang alam ko lang na hindi nilalagyan ng bakal siguro, flooring. Yung nando sa Sahig. sahig. Eh ito, obviously, gilid ng ilog. So parang ang hirap naman isipin, hindi nila nilagyan ng bakal, pinalitadahan lang po nila yung gilid ng ilog. Pag ganyan yung design at kinonstruct, don't expect longevity. Na hindi magtatagal. Hindi, project uli. Samina, Pag, sanang mas matibay ang dike na inilagay dito. Lalo't ang tubig sa ilog may kasamang lahar. Ang lahar kasi, mabigat yun. Mabigat. Tapos, Putik yun, di ba? Na ano. yung bulusok niya, lalo niyang kakainin yung ilalim. So, most likely, baka yun yung naging failure ng sheet pile. Na-assess nyo rin ho kaya yung Ah, kung matibay ba yung sheet pile kaya ho na nilagay? we cannot say that right now kasi kailangan talaga. Makita. Bunutin. Close. Hindi ho kaya yan dapat na i-input nila when they design itong flood control projects. Ideally po talaga, dapat po, kinukonsider din yun. Even yung lapad ng river, in consideration of the deposit of lahar, So dapat na-strengthen to, hindi ho ganyan-ganyan lang. dapat. Tapos nilang inaabot sa amin, nagagawa sila. Eh, wala na ho kaming alam doon na kung anong gagawin nila doon sa flood control na yan. Isa rin yan eh, no? Ayan din ang Hindi rin nakikipag-coordinate yung DSWD sa local government. No? Marami nagrereklamong ganun eh. Ano ba yon? Bakit kaya hindi nila ginagawa yon? Kasi baka manghingi pa ng ng parte. sa Tarlac 2nd Engineering District. Abala raw ang kanilang district engineer. Ang daming dahilan eh, no? Ng pahayag. The DPWH Tarlac 2nd District Engineering Office reiterates that all undertakings strictly adhere to design standards, specifications, and quality control. Sa barangay Kulatingan sa bayan ng Concepcion sa Tarlac, merong itinayong dike bago pa raw magkapandemya. Yun nga lang, titin. Tagal na rin po yun. Nung natapos yun, siguro mga 7 years. Hanggang doon lang sa pinakadulo na. Tapos hanggang doon po sa may Chico River, wala na po yun. Kaya Pero ano ba nakalagay sa kontrata hanggang saan dapat? bayanihan na lang ang mga residente para dugtungan ito. Tinambakan nila ang dike ng lupa. Pero dahil lupa lang ang kanilang ipinantamba, nung dumating ang bagyong Krising, nangyari ang kanilang tinatatakutan. Dahil masyadong malakas yung tubig, umapaw po yung control. Ang pinakaapektado, mga magsasakang nasisimula pa Sayang, oh. magtanim. Ang Sayang, no? ng 74 anyos na si Tatay Rolando natabunan ng buhangin. Kaya mga 40 na buhangin sa taas. Kasi hindi ako makapagsarin kasi mataas yung buhangin. Hindi tutubo yung palay. Pinoproblema niya ngayon kung paano niya mababayaran ang inutang niyang 60,000 pesos na puhunan. Wala kang makamit, hindi ka may-work. Ngayon, inisip ko kung sana po ang bayad. Kasi talaga yung magsasaka, mahirap. Sa General Santos City sa Mindanao, may idinulog din sa aming programa na palpak daw na proyekto ng gobyerno. Ang Mabuhay Underpass sa National Highway. Para sana mabawasan ang lumalalang traffic sa syudad ng General Santos o Ito hindi to flood, no? Taong 2022, sinimulan daw itayo ang Mabuhay Underpass.
At ang inilaang pondo para rito, 659 Wow, sarap! Makalipas ang 4 na taon, hindi pa rin ito tapos. Pero ginagawa naman yata. May mga construction, may gumagawa naman eh. Sa halip daw na pagaanin nito ang traffic sa lungsod, lalo pang lumala. Mahirap talaga dahil perwisyo sa trabaho. Yan ba yung kay Manny Pacquiao? Ay, hindi, Sarangani pala si Manny Pacquiao, Ngayon na, Sinong ng General Santos? The project was abandoned by the contractor and the DPWH. problema yung sa groundwater kasi parang na-hit yung water table. So hindi nila makontrol yung flow ng water. I don't know kung na-overlook nila during sa planning stage yung water. Ano gagawin dyan? Tractor ang Vicente T. Lau Construction Corporation na nakabase sa Davao City. At ang sponsor ng proyektong ito, si Congresswoman Sherlyn Banyas. I've been meeting with DPWH para malaman natin, because I really wanted to get to the bottom of things. What went wrong? Ano ba talaga yung nangyari? Kaya ba nagagamit sa tama? Unfortunately, natulog ng sobrang 1 taon. Bakit po ba? I don't know, kasi I wasn't there. Hindi na ako public official that time. Pero, tiningnan ko naman sa budget, ang original proposal is 650 million. Ang nakita ko, umabot na ng 850. Saan napunta ang difference na more than 100 million actually? I'm so confused. Hindi yun matapos sa 1 taon kasi dependent tayo sa budget. Merong budget na 256, tigi-tigi yun hanggang 2025. Ang target yan, dapat matapos yan by the first quarter of 2026. Wala namang ma-involve na corruption doon kasi sure? Talaga yung project, hindi naman ma-perfect natin. Alam mo, sa mga nangyayari, taga DPWH yung si Kuya, Director, DPWH, Bureau of Construction. Parang sa mga nangyayari, wala ka ng wala ka ng gana na paniwalaan yung mga pinagsasabi nila, Parang nakikita mo nilang kada bumubukas ng bibig, ka-bullshit na lang lahat. Sometimes, malay mo, totoo naman na sinasabi niya, kaya lang, hindi mo na alam kung saan mo huhugutin yung tiwala na ibibigay mo Kasi dependent tayo sa budget. Ay, naku, Diyos ko. 256, tigi-tigi yun hanggang 2025. Ang target yan, dapat matapos yan by the first quarter of 2026. Wala namang ma-involve na corruption doon. Kasi sure? Ganoon man talaga Yan, yung project. yung mga ganyang pananalita na walang ma-involve na, Sir, sa dinami-dami ng project na na napatunayan na may nawawalang tax or may tax na igagastos sa hindi naman dapat o napupunta sa mga taong hindi naman dapat. Tapos sasabihin nyo walang corruption. Come on, di ba? Yan ang pinaka-bullshit na maririnig mo sa taga DPWH. Hindi naman ma-perfect natin. Sinubukan naming kunin ang panig. So, yun, wala na. Pero hindi sila nagpaunlak. Hiningan namin ng opinyon ang 2 dating mataas na mga opisyal ng gobyerno. At ngayon, madalas ding magbigay ng mga pahayag online. Si dating Finance Undersecretary at Professor Shelo Magno at dating Commissioner ng COA na si Heidi Mendoza. Binoto ko to, si Heidi Mendoza. Binoto nyo ba yan? Actually, hindi ko naman plano na iboto yan. Ang mga binoto ko kasi na senador, yung mga hindi kilala. Sino ba yan? Basta mga hindi ko kilala yung mga binoto ko Ano masasabi nyo dito sa ginagawang investigasyon sa mga kinurakot na proyekto ng gobyerno? Very interesting kasi natutok uli yung atensyon ng mga taong bayan dito sa mga matinding usapin ng korupsyon kahit alam naman natin nangyayari na talaga to at matagal nang nangyayari to. Kasi nga naramdaman na ng tao yung epekto. Kasi kung yan ay hindi mararamdaman yan, patuloy aligaya ng mga yan. Also sets an expectation sa Pangulo na may gagawin siya dito. Very strategic, very good PR yung isumbong mo sa Pangulo. But at the same time, ang sasabi ko nga, hindi ako umaasa na may mangyayari dito hanggat walang systematic at policy approach dito sa problema natin.
Ako ang pagtingin ko dito napakalawak ng usapan at parang bang nagtataka ka, anong bago? Nakita na natin ito in the past, ano? Ang tanong ko, ano bang gusto dito? Magpakulong para may managot? Parang hindi ako makapaniwala na may makukulong. Nagsimula ito sa... Kahit ako din. Kayo, naniniwala kayo na may makukulong? Ang dami ng ganyan eh. Na nangyari eh. Naalala nyo kay Napoles, sila Jinggoy, di ba, nakulong. Nakulong nga naman sila Bong Revilla. Pero wala rin eh, si Napoles lang talaga yung ano eh, yung nakulong eh. Pero yung talagang mastermind nung ano, kasi may napanood ako, sino ba nagsabi? I think si Vico Soto yata yung nagsabi. Bakit daw sila Diskaya lang yung pinatawag, ba't di daw kasama yung mastermind? Kasi ang nag-ano kasi nung budget dyan, yung mastermind. Ano ibig sabihin? Yung politiko talaga mismo. Yun ang yun ang mastermind eh. Kumbaga itong mga sila Diskaya, lang to, sila lang yung, tama ba yung term na parang sila lang yung tauhan o yung gumagalaw? Pero ang talagang dyan, yung mga politiko, congressman or senador, yun talaga. Tama yung nangyari kay Napoles. Nakakapagtaka nga yun eh. Bakit, balitaan ko yata last week ba or nung isang buwan na nahatulan ng guilty yata uli si Napoles do sa ibang kaso eh. Nagtataka ako, hindi naman tumubo sa kanya mismo yung pera eh. May nag-alat ng budget sa kanya eh, na politiko. Ba't hindi yun na hindi yun nadamay? Ba't si Napoles lang yung suicide bomber? 'Di ba? Maliliit na forms ng katiwalian na hindi natin pinapansin, na hindi natin inaalam. Kasi lulubog na tayo sa baha. Kaya Oo, ngayon, Nabigla tayo. very active na mga tao magbantay. Pero nakapanlulumo po yung mga naririnig nating bilyones, trilyones, flood control projects, pero binaha pa rin po tayo. Bakit nagkaganon? Ang laking pera ang ginagastos ng gobyerno. Pero palpak naman, wala namang umubra. Anong tingin niyo ho doon? Usually ito may mga embedded items. Mahirap makita. Kaya favorite siya ng mga kontraktor. Madaling magtago ng kalokohan. Mas malaking kurakot sa flood control projects. Talagang million kagad or billion. When you do the design, huwag kang mag-design na simple lang. Kailangan yung bongga-bongga design para mas malaki yung cost, di ba? Pagdating sa execution, titipirin mo. Hindi mo gagawin yung as design, di ba? Pero hindi ko inisip na gagawin nila post project. Kasi yung papel, yung dinesign kasi, yun lang naman ang ipapasa sa di ba? Yun lang naman i-approve eh. At yung mismong gagawin, sila na yung bahala nun. Doon sa gagawin. Ang importante kasi, may maipasang papel at the same time, may makikita na ginawa na hindi naman checkin yung nakalagay ba dito sa plano, yan ba talaga mismo yung nakalagay dyan? Actually, parang napakinggan ko na yan eh. Nung yung kay Vilma Santos dati, I think, ano ba siya nun si Vilma Santos dati? Nag-congressman ba si Vilma Santos? Basta sa kanya ko narinig yan eh. Sa Lipa naman, nakalagay sa plano, may certain kapal yung semento, let's say dapat 6 inches. Tapos pinapayuhan daw siya ng district engineer. Ma'am, pwede na yan ng parang 4 inches daw yata. Para makatipid tayo, parang ganun, para mas marami, parang ganun. Hindi pumayag si Vilma. Kailangan kung ano yung nasa plano, yun talaga yung gawin. Ano yun eh, tagal ko na napakinggan yun eh. College pa yata ako nung time na yun. 'Di ba? Napakalaki nito para hindi makita eh, di ba? Usually kasi Jessica, post project, mga yan, yung mga easily na nadidispose na item. Remember yung walis tingting, di ba? Narinig mo yan, yung mga audit namin na walis Fertilizer. tingting. Oo, kasi madaling Wala. ma-dispose, Oo. no? Pero ito flood control. Tapos ghost project. Ang ibig sabihin, ganyang katindi kakapal yung mukha ng mga nag-ano dito, di ba? Kaya nga napanood nyo kahapon yung Wawaw ba yun? Hindi siya makapalag eh. Nung tinatanong siya, may ghost project ka ba? Nag-invoke siya ng sa self-incrimination eh.
Komplikado ang prosesong pinagdadaanan ng national budget. Mabusisi ang mga detalye. Una, ang mga local government unit. Ba't ba tinawag na tambaluslos yun si Romualdez? What do you mean tambaluslos? Kasi alam ko, ang tambaluslos yata ay uri yun ng elemental, di ba? Na parang nanggagaya. Parang yun ang alam ko sa tambaluslos eh. Pero bakit siya tinawag na tambaluslos? Paki-comment nga sa baba para maintindihan ko. Rekomenda. Ulitin nga natin. Una, ang mga local government unit magre-rekomenda sa DPWH kung anong mga proyekto ang kailangan sa kanilang mga lugar. Pag-aaralan ng DPWH at kung aprobado, isasama ng departamento sa proposed budget sa susunod na taon. Para naman maaprubahan ito, dadaan sa deliberation kung saan pwede itong baguhin ng mga mambabatas. At sa puntong ito raw, ayon kina Professor Magno at Commissioner Mendoza, nagsisimula ang anomalya o ang hocus pocus. Professor Magno, you served in the finance department. Ang alam ko po sa birokrasya, napaka-tedious niya, ang daming rikititos. Pero paano po nakakalabas yung mga bilyones o trilyones at napupunta lang sa kurakot? Ang naging tradition ay yung bicameral members can change. Pwede lang baguhin yung lahat ng content ng draft bill. Dito na nga natapyasan yung education, nawala ng budget yung PhilHealth, nagkaroon ng 200 billion plus allocation. Ang DPWH, dumoble ang budget ng House of Representatives. Nagdagdag ng billion na budget ang Senado. Tapos dahil napakakapal ng dokumento na yan, wala namang summary na pwedeng i-review ng mga senators at tatamarin na rin, ano? Pirma. Ba't kaya nila ginawa yun? Kasi greedy sila. Yung pagiging gahaman ay walang hanggan. In-exercise No nila ng point gusto. of satiation. In-abuse yung power of the purse, di ba? Yeah. Lokohan nga yung nangyayari kasi dapat may minutes ng meeting para alam mo sinong congressman o senador ang nagpa-insert, ang nag-decide doblehin ang budget ng Kongreso. Taong 2013, sa kasagsagan ng pork barrel scam dahil sa pagkakabuking sa mga ginawang anomalya ni Janet Napoles, idineklara ng Parang same lang yan eh, no? Kaya lang ito DPWH eh. Korte Suprema na wala ng pork barrel dapat ang mga mambabatas. Bagay na hindi natupad o nangyari dahil sa kasalukuyan, sa totoo lang daw, meron pa ring pork barrel ang mga kongresista at ang mga senador. Ang intindi ko po sa sinabi nyo, Professor Magno, parang this is supposed to be the budget for priority projects, pero inuna nila yung sarili nilang mga interes. Yes. Yung mga proyekto that will gain for them more patronage. Yes. Puro EPAL projects kasi hindi sila maboboto kung hindi sila magiging EPAL, hindi nakita yung pangalan nila sa mga multiple purpose building na to. So, kailangan nating tandaan bilang mga mamamayan na kung legislators yan, ang trabaho niyan ay gumawa Mga batas. So, kapag nakita niyo yung pagmumukha niyan, picturean niyo dahil illegal yung ginagawa niya. Kapag nag-post siya ng mukha. Okay. Ang pinag-uusapan natin, flood control pa lang. Wala pa tayo doon sa ibang projects. Yeah. So, hindi pala ideal na ilagay ang pagmumuka ng congressman sa mga projects. So, pag may nakita kayo na congressman, huwag nyo na iboto yun, corrupt yun. Yun dito ha. Kasi hindi naman pala daw talaga gawain ng congressman yun eh, na mag-umepal. Kasi ang main trabaho nila ay legislator. Ay, nako. Wala pa tayo doon sa farm-to-market roads. Nakadalasan nagiging farm-to-cockpit roads. O, diba? Oo, mga health So, wala Nauna pa pa tayo gumawa doon, ng mga health cockpit. centers. Oo. Diba? Tsaka yung mga asfalto tsaka mga semento na Exactly. natutunaw. Paulit-ulit. Kung ang ibang lugar sagana sa grasya mula sa gobyerno sa pamagitan ng mga proyekto, ang Tayasan Negros Oriental tila hindi nabiyayaan. Sa video, makikita ang dalawang lalaki na tumatawid ng ilog, bit-bit ang kawayan na tinalian ng tela para gawing duyan. Pasyente na to, gari kalabang aron. Lulan ang isang pasyenteng kailangan isugod sa ospital.
Oh. Nung ligtas silang nakatawid ng ilog, ang pasyente isinakay hindi sa ambulansya, kundi sa motorsiklo. Hindi ba ito nakikita ng mga ano natin? Ng mga opisyalis natin? Habang, hindi 'di ba? Ano ba ang purpose bakit ka tumakbo? To serve, 'di ba? Tapos yung mga ganito, hindi ka maasahan ng kababayan mo. Kahit kapitan man lang sana ang tumulong dyan. Diyos ko naman. Anong ginagawa nila konsehal? Nila ano? Kwento ni Jerry, pinagtulungan daw nilang itawid sa ilog ang kamag-anak niyang si Araceli na nooy naninikip ang dibdib. Gidala namin sa ospital kay grabe dili man sa mukaon. Among gusto nga mabuhi pa ba. Hindi nga lang daw naging madali ang kanilang kalbaryo sa ilog. Nasira kasi ang kanilang tulay nung humagupit ang bagyo Grabe. taong 2021. Hindi na ginawa, ano? Pahirapan na ang pagtawid sa rumaragasang ilog. Delikado kayo kay maanod ka di patay po ka. Kay emergency kayo di gwanta naman bisag delikado kayong alagyan. Na pero maba ginlapawan di amin nag-agi. Tiniis kahit delikado sa Pasalamat pa rin sila na nakarating si Araceli sa ospital at ngayon nagpapagaling na. Buti naman. Ginawa, sir. Siyempre, mag-aano pa ng bayad din sa ospital, ano? Maliit lang, sir. Parang hindi parang spillway lang, sir. Kunting baha lang, sir. Hindi na mapakinabangan, sir. The OCD went here to inspect the damaged bridge. Pina-forward nila sa DPWH for program of work and for funding. Palagi ako nag-remind sa kanila na kumusta na yung request for the construction of a new bridge here in sa Barangay Bago. Sinasabi nila na for funding daw. Ang panahon maayaw na ng tulay. Ay, ako. Maayaw pag-agi. Pasyente na to, gili kalabang aron. Bunsod ng mga naglalabasan ngayong kinorakot di umano na mga proyekto. Nag-utos si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Wala yan. Yung mga ano, ang dami ng nalulusutan yan eh. Yung lifestyle. Sa tingin nyo ba, nung ginawa yung proseso ng lifestyle check na yan, sa tingin nyo hindi gagawa ng paraan yung mga yan para lusutan yan? 'Di ba? Anong feeling ko, ano bang mga gagawin yan? Sa una pa lang na magkamkam yan ng kayamanan. Sa dami na ipapangalan yan. Akala nyo ba ipapangalan nila sa sarili nila yan? No. 'Di ba? Handa na sila diyan. Kaya sa akin, kung ako tatanungin, walang kwenta itong lifestyle check na to eh. Ekutibo, miyembro ng ekutibo ay ready. Pati pang Pangulo. Sa palagay nyo po sincere yung ating mga legislator sa pag-imbestiga dito sa mga kurakot projects when theoretically they could be involved? Ako hindi. You know why? Kasi pinag-uugatan nga nito yung 2025 budget. Who's responsible for all the insertions sa 2025 budget? Specifically, who was the APRO chair? That was Zaldico. And Zaldico's company is in the top 15. Ba't hindi pinapatawag ng Congress? Papatawag nila. Kapag pinatawag nila at pinag-explain nila si Congressman Zaldico, baka maniwala pa ako. But I doubt. Kasi ang tindi ng conflict of interest eh. So, oo nga, no? Inaaliw na ng tao. Congressman na siya, may-ari pa siya. Ito yung ni Claudine Ko. Ito yung tatay yata ni Claudine Ko or tito. Tito ba o tatay? Ito yung SunWest, di ba? Kasi ang tindi ng conflict of interest eh. So, ayun, inaaliw na... Doon mo, kung congressman siya tapos may sarili siyang construction. Man yung taong bayan, but I don't think magkakaroon ng anything concrete na kakalabasan itong inisyatibo ng House mag-investigate. Sinubukan namin kuhanan ng panig ang kampo ni Congressman Zaldico, ngunit hindi sila sumagot sa email. Merong mga contractors sa tumakbo under party list. May listahan ka na, Professor Magno? Yes, tinitingnan ko yung mga profile ng party list. Inisa-isa ko sino yung mga nanalo. Meron doon anak ng contractor mismo. Magkakaroon lang ng bunga yan kung yung ako Bicol, isa yun. Kademandahan sa korte.
at may ebidensya. Tama po ba? Kasi itong ginagawa ng Kongreso at House, hindi naman siya within the formal ng isang formal investigation. Ang fraud audit natin bago ma-release 3 taon. Tapos papasok sa ombudsman. Magfa-fact finding bago makapag another 1 year or 2 years. Saka pa lang dadalhin sa sandigan kung may recommendation. Remember, Jessica, yung final kong case nung sa Cotabato, buntis pa ako nung nag-audit. Nung lumabas yung kaso, yung pinakang final decision, 18 years old na ang anak ko. So, tingnan natin ito. By the time na mapunta sa ombudsman, buntis pa lang. 18 years old. Eh, wala na yan talaga. Kumbaga, ang mamumroblema na dyan, yung mga kaapu-apuhan natin. Ko. Magkaroon ng hearing, baka 2 presidente na ang meron tayo. Hindi ka pa panipaniwala kung yung presidente mag-iimbestiga eh. Paano kung mga kamag-anak niya i-report sa kanya? Iimbestigahan ba niya talaga yon? Congress investigating itself, medyo patawa, no? Kaya importante yung independent body. Kung walang policy at institutional change, hindi talaga kapanipaniwala na may pagbabagong mangyayari. Expect na lang natin next year, pag nagbaha uli, same conversation. Tapos, nga, yan din ang nafe-feel ko eh. Pagka, halimbawa, umaraw-araw na, hindi na siya season ng bagyo, makakalimutan din yan eh. Kasi, pwedeng tabunan ng ibang issue yan eh. Yung sa bungero nga, nawala na sa spotlight, di ba? Tala, ang DPWH humihingi ng 881 billion pesos na budget nito para sa taong 2026. Mas mababa kumpara sa budget nito ngayong taon na mahigit 1 trillion pesos. Gawin nating public yung lahat ng information sa PhilJeps. Yung PhilJeps, yung procurement website. Yan nagbibidding eh. Anything above 500,000 nandun. And it gives you the information ng lahat ng contractor, ano yung mga projects nila, history, contract amount, financial capability, sino yung may-ari ng mga kumpanya na yan. Pwede naman nating idugtong sa DPWH naman, pero meron ka rin na parang summary. Ito yung mga flood control projects namin. Ito yung bagong approve, itong amount, ito yung di ba? Anong status niya? Para hindi naman makapagsabi yung secretary na hindi ko naman ito mamamonitor lahat kasi hindi ko pwedeng puntahan lahat. Hindi ka naman namin pinapupunta eh. I-monitor mo lang yung inventory ng project mo, di ba? Transparency. Exactly. Correct. Dapat pakialaman natin. Dapat pakialaman natin. Same question I asked Mayor Magalong, may pag-asa ba tayo in the fight against kurakot or corruption? Dapat laging may pag-asa dahil patuloy din naman mangongolekta ng tax natin yung gobyerno. So habang kinukolektahan tayo ng tax ng gobyerno, hindi tayo dapat mag-give up sa pag-demand ng accountability. May choice ba tayong magsabing wala ng pag-asa? Hindi naman yan pwedeng sukuan. The very fact na pinag-uusapan natin yan, the very fact na maraming gustong makisangkot, ang ibig sabihin, may pag-asa. Kasi the very fact na we still hope na yung mga anak natin ay magkakaroon ng hanap buhay na maayos dito sa sariling bansa at hindi kailangan mag-abroad, may maayos na eskwelahan, may maayos na health center, then that means hindi natin pwedeng i-give up yung pag-asa, di ba? Hindi, ang tanong nito, sige, granting may ibabalik pa ba yung ninakaw o forever na sa kanila na yon? Kasi yun ang tanong eh. Let's say ma-determine na natin sino ba ang may kasalanan, sino ba ang may may tawag dito, may dahilan. Na-determine na natin kahit makulong siya, may ibabalik pa ba yung pera? Yun kasi yung tanong eh. 'Di ba? Kasi kahit durugi mo ng pinong-pino yan, nakanakaw na yan eh. Na ipampasarap na ng anak nila yung yung pera eh. Siguro kailangan na lang natin mag-focus sa mga susunod talaga Pero sana may mabawi pa kung pwede, 'di ba? I-liquidate yung mga asset. Pero I'm so sure hindi na yan kumpleto. 'Di ba? Hindi na siya yung kung paano siya ninakaw. Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito sa napag-usapan natin? Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.